Nagpilit siyang hukayin ang libingan ng kanyang ina. Binuksan ang kabaong nito at nasindak siya sa kanyang nasaksihan. Si Eric ay may iisang layunin na nais isakatuparan. Ito ay ang madiskubre ang dahilan sa pagkamatay ng kanyang ina. At para magawa yun ay kinakailangan niyang hukayin muli ang 2 araw pa lamang na libingan ng kanyang ina. Pero nang buksan niya ang kabaong, ang kanyang nakita ay talaga namang iyong ikasisindak. Isang gabi ay labis na naguguluhan si Eric at wala sa diretsong pag-iisip. Hindi niya malaman kung papanong isasaayos ang kanyang sarili. Nagawa niyang kumatok ng malakas sa pintuan ng tagapangasiwa. Wala pa mang nagbubukas ng pintuan. Sa pagmamadali ay pinagbuksan na ni Eric ang kanyang sarili para makapasok. Dala ang isang pala ay agad siyang dumiretso sa opisina kung saan nabungaran niya ang isang matandang lalaki. Si Andy, ang caretaker at tagapangasiwa ng sementeryo, at pinipilit siya ni Eric na pumunta sa libingan ng kanyang ina. Ang ina ni Eric na si Rachel ay 2 araw pa lamang nalilibing sa sementeryo. Inalam ni Andy ang buong pangalan ng kanyang ina. Pagkatapos ay pumayag na rin siyang samahan si Eric sa puntod. Alam niya kung saan nailibing ang ina ni Eric dahil saksi pa siya mismo sa naging paghuhukay nito. Pagkarating doon ay naluha na lamang si Eric at nagsimula na sa kanyang paghuhukay. Pero inawat siya ni Andy at pinahinto. Hindi umano tama na gawin niya yun nang walang tamang proseso at authorization. Nais munang malaman ni Andy kung bakit nais ni Eric na hukayin ang kanyang ina. Si Eric naman ay parang walang nadidinig. Nag-umpisa na ito at nagtuloy-tuloy sa kanyang paghuhukay. Bata pa siya at mas malakas, kaya't hindi madaling maawat kung sakali. Ang tanging paraan na lamang para pahintuin umano si Eric sa kanyang kahibangan ay ang magpatawag ng mga otoridad. Nagmamadaling nanakbo si Andy pabalik ng kanyang opisina para kunin ang kanyang phone at makatawag. Si Eric naman ay hukay lang ng hukay hanggang sa sumapit na ang hapon, kung saan ang araw ay hindi na ganun katindi. Dahilan para mas lalong maging mabilis si Eric sa kanyang ginagawa. 2 araw pa lamang ang lupang pinaglibingan, kaya't malambot pa ang lupa nito at hindi pa ganun kahirap hukayin. Habang ginagawa ito ay nagiging malalim ang kanyang pag-iisip. Si Eric ay nakapag-aral ng kolehiyo, malayo sa kanyang tahanan. Kaya't kinakailangan niyang i-drop ang lahat, kabilang na dito ang kanyang exam, nang madinig ang balitang namatay na ang kanyang ina. Hindi lamang patay na, kundi nailibing na rin. Nakatanggap siya ng tawag sa kanyang ama ilang oras pa lang ang nakakalipas. 2 araw na umano ang nakalipas nang nagawa siyang tawagan ng kanyang ama patungkol sa nangyari. Nagalit si Eric nang dahil doon, kung paanong ang kanyang ama ay hindi agad magsasabi sa kanya ng ganong kaimportanting balita. Wala na siyang naabutan, ni hindi siya nakapag-submit ng huling pamamaalam sa kanyang ina. Nagpatuloy siya sa paghuhukay, dala ang matinding emosyon, at nang mapalitaw na niya ang kabaong, ay agad na niyang ihinagis ang kanyang pala. Nakahanda na sana si Eric na buksan ang kabaong, nang umingay na sa paligid ang sirena ng mga sasakyan ng pulis at ang nakakasilaw nilang mga ilaw. 2 pulis ang lumapit ng mabilisan kay Eric para agad mapusasan. Si Andy ay naroroon din, hawak ang kanyang phone. Indikasyon na siya ang tumawag sa mga pulis. Humingi siya ng pasensya sa mismong harapan ni Eric. Sadyang yun lamang ang kailangan niyang gawin. Ang maghukay ng isang libingan, lalo na kunin ang kabaong nito para buksan ng walang otorisasyon, ay isang seryosong kaso. Kaya naman trabaho lamang ni Andy na i-report ang ginawa ni Eric. Ano man ang nangyari, ganun pa man ay hindi maiwasan ni Andy na maawa sa lalaki, na alam niyang masyado lang nagdamdam sa pagkawala ng kanyang ina. Si Eric naman ay natanong ng mga pulis kung bakit ito naguhukay sa libingan na yon. Napaluhod naman sa kanila si Eric at napaluhanan ng todo sa kanilang harapan.
Ipinaliwanag niya na hindi siya naniniwalang ang kanyang ina ay namatay sa biglaang paninikip ng kanyang puso. Wala umanong anumang senyales na may ganong nararamdaman ang kanyang ina, na isang malusog at malakas na babae. Masinop din siya at makilos sa maraming bagay. Labis ang naging pagdududa ni Eric nang bigla ang kamatayan ng kanyang ina. At agad ding nailibing sa loob lamang ng isang araw. Ramdam umano ni Eric na may mali at hindi siya hihinto sa kanyang ginagawa. Ano man ang mangyari, mahanap lamang ang katotohanan. Agad namang nagmakaawa si Eric na sana'y pagbigyan siya kahit na mabuksan lamang ang kabaong, kahit makita man lang niya ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Naawa naman ang mga pulis sa kanyang pakiusap, pero sadya pa rin silang nag-aalinlangan. Halos nakalabas na ang kabaong at ang tanging kulang na lamang ay ang mabuksan ito. Alam ni Eric na kung siya ay mangungulit sa kanyang pakiusap ay tuluyan na rin siyang mapagbibigyan hanggang siya nga ay dapuan ng swerte. Napayagan na siya na silipin muna ang kanyang ina bago managot sa kanyang nagawa. Agad inalis ng isang pulis ang kanyang posas at hinayaan na si Eric na makalapit sa kabaong. Agad namang pumasok si Eric sa hukay. Ang mga pulis naman at maging si Andy ay nakamasid lamang sa gilid ng hukay. Maingat na hinawakan ni Eric ang takip ng kabaong at marahan na itong binuksan hanggang sa bumungad na kay Eric ang mapayapa pang wangis ng kanyang ina na halos nagpadurog sa kanyang puso. Dala ng emosyon ay hinawakan niya ng mahigpit ang kamay nito. At nagulat si Eric nang makaramdam din ng mahigpit na pagkahawak bilang kapalit. Ilang sandali pa ay nagmulat na ang mata ng kanyang ina. Ang bunganga nito ay bigla na ring napabukas para maghabol sa paghinga. Sa pagilid ng eksena, ang mga pulis at caretaker ay nasindak at hindi makapaniwala habang ang mga mata naman ni Eric ay halos malaglag na sa natunghayan. Buhay ang kanyang ina, kaya naman agad na nagtawag ng ambulansya ang mga pulis para agad umaksyon. Dinala nila ang babae sa pinakamalapit na ospital para sa madaliang treatment. Tineretso naman nila si Eric sa station para kuhanan pa ng karagdagang statements. Pero maging siya ay hindi maunawaan kung paanong ang kanyang ina ay nailibing ng buhay o kung paano ito nakumpirmang patay na noong una. Kahit na malayo ito sa katotohanan, ang lahat ng nangyari ay sadyang nagpapasakit sa ulo ni Eric. Basta ang pinakaimportante sa lahat ay buhay na ang kanyang ina. Kinabukasan, ang doktor na mismo na siyang nagsuri sa ina ni Eric ay tinutukoy na hindi ito nagdaan sa isang heart attack. Sa halip ay nakitaan nila siya ng lethal doses ng sedatives sa kanyang katawan, na kung hindi umano ito na iligtas sa tamang oras at pagkakataon ay talagang ikamamatay niya. Isa itong isyu na bumagabag sa lahat at naging kaso ng attempted murder. Bagamat pinayagan ng mga otoridad si Eric na makaalis, ay binalaan muna nila ito na huwag magsasalita sa kahit sino man. Si Eric dahil sa kasunduan na yon ay nanatili na muna sa isang hotel para doon magpahinga. Masikap na inimbestigahan ng mga otoridad ang kaso. Base sa toxicology report, ay nagawang determinahin ng mga investigador ang espesipikong gamot na ginamit sa biktima. Kasabay nito ay nagawa din nilang mahanap ang pharmacy kung saan ito malamang na nabili. Nakumpirma din nila mismo na doon na ang bumili sa kanila ay si Dog, ang asawa ng biktima, na napatunayan pang hindi lamang ng mga saksi kundi maging ng mga CCTVs na nakakalat sa establishmento. Base sa mga nakalap na impormasyon ay si Dog na ang naging prime suspect nila sa kaso ng attempted murder. Sadyang binusisi ang lahat kung saan napag-alaman din ng mga pulis na 2 araw pa lamang ang nakakaraan ay nagawa ng kumuha ni Dog ng life insurance para kay Rachel, na kung may mangyayari man kay Rachel kung sakali ay malaki ang makukuhang pera ni Dog dito. Isa na itong sapat na motibo
na siyang nagamit ng mga pulis para makasa ang warrant. At kinagabihan pagka-issue ng warrant ay agad na ding nahuli si Dog habang ito ay nagsha-shopping sa mall. Ninawalan nito ng oportunidad para makatakbo dahil mabilis siyang napalibutan at napusasan. Agad siyang dinala sa station para tanungin at paaminin sa kanyang nagawa. Noong una ay itinanggi niya ang lahat, pero nang malaman niyang buhay si Rachel ay bigla siyang natigilan. Dahil na din sa footages at dami ng ebidensya ay humantong na lamang si Dog sa labis na pagmamakaawa. Sinabi niya na hindi naman niya planong patayin si Rachel. Sadyang yun na lamang ang huling bagay na pwede niyang magawa. May kasintahan umano itong nabuntis na lagi siyang hinihingian ng pera. Mahal na mahal umano niya ang babae na yon, higit sa pagmamahal niya sa kanyang asawa. Kaya naman si Dog ay sunod-sunuran lamang. Ang pagkakalagay umano kay Rachel sa insurance ay idea mismo ng babae na ibinahagi lamang kay Dog. Pagkatapos ay papatayin umano nila si Rachel sa pamamagitan ng paglalagay ng lason sa kanyang inumin. Si Eric ay mataimtim na nakikinig sa labas ng interrogation room, hindi makapaniwala sa lahat ng sinabi ng kanyang ama. Hindi niya akalain na gagawa ang kanyang ama ng ganong karumal-dumal na bagay para lamang makakuha ng pera para sa kanyang babae. Sadyang nagalit siya at nadidismaya sa kanyang ama. Si Dog naman ay agad ding nakulong sa kanyang nagawa. Gayon din ang babae na nangabit sa isang lalaki na meron ng asawa at anak. Si Rachel naman ay ganap nang nakalabas ng hospital at masaya sa kanyang pangalawang buhay na siyang nagpabago sa lahat. Sadyang siyang napahanga ng kanyang anak sa pagsisikap nito na mahanap ang katotohanan, maging anuman ang kahantungan. Matapos ang isang trahedya na pinagdaanan ay walang ibang nais ang mag-ina ngayon, kundi ang magsaya at magkasamang ayusin ang lahat.